ng ating Creative Tech 8. Yun. Bago po tayo tungo sa ating diskusyon ay nais ko munang magbahagi po sa inyo ng katanungan. Alright. So, sa ating katanungan po, if a door opens only when both sensors detect a person, A and B, what rule is that door following? So, kung yung door po natin or yung pintuan po natin mayroong dalawang sensor. So, may dalawang sensor. So, kailangan mag-detect po siya ng person o tao para mag-open po yung door. So, ang katanungan po o ang problem po dito is ano po yung rule ng door para mag-open po siya? Right, so you can write the answer po sa inyong notebook. And pagkatapos po niyan ay you need to compare with the door that opens if A or B detects someone. So either sa isang sensor, mag-open po yung ating pintuan. So nag-iiba po yung rule compare po sa unang question po or hindi. Yan. So pagkatapos po nito ay mayroon po mag-volunteer kung ano po yung kaibahan ng both tsaka yung either. 'Di ba sa both ng kung dalawang sensor yung gagamitin natin sa pintuan, kailangan po na magkatugma o mayroon pong isang tao sa dalawang sensor na madidetect niya para mag-open po yung ating pintuan. Versus sa either, kung either naman, isa sa mga sensor, kung madetect po niya na may tao, ay pwede po mag-open ang ating, pwede pong magbukas ang ating pintuan. So in relation po ng ating kasagutan, ng ating sharing, ay we formalize po those everyday rules using Boolean algebra. So today's discussion, we learned the symbol for and, or not. Yung mga kasagutan po natin ay connection po ng ating logic gates, and, or not. Write their expression and build truth tables to predict outcomes for any output. So ang ating lesson for today's discussion is all about introduction to logic gates, Boolean expression, and truth tables, and, or not. So ating objectives po, ito yung LC1, interprets and represents basic logic gates, and, or not, using Boolean expressions and truth tables. Yung ating discussion po ay nagtatry po akong i-simplify yung ating discussion para maintindihan po ng lahat, especially po sa grade 8 students. Alright. So now, sa ating slide number 1, mayroon po signals and Boolean value. So, yung sa Boolean expression po, ay mayroon pong 1 at saka 0. Ito po yung naiintindihan lang ng ating Boolean. 1 lang tsaka 0. So, yung meaning sa 1 ay true, high, or false. True and or high. Yan po yung 1. Or 0, yan po yung false, off, or low. Yung variables na gagamitin natin for signals is A. Okay, yan po yung input A, input B, tsaka yung ating output is Q. So yan po yung standard po na gagamitin natin para po sa ating future po na slide. So mayroon din tayong tinatawag na truth table. Yung truth table is a chart that shows all possible input values of logic operations and the corresponding outputs for each case.
So, ginagamit po yung Boolean algebra, logic gates, at digital circuits to clearly represent how a gate or expression behaves. So, lahat ng mga appliances po na ginagamit natin ay mayroon pong basihan. Yan po yung tinatawag na logic gates. Lahat po ng mga sensors, lahat ng mga parts ng nating appliances, especially po sa ating computers, mayroon po silang sinusunod na logic gates. So, yan po yung ating matatalakay ngayong araw na ito. So, una pong logic gates ay tinatawag na AND gate. So, sa ating preliminary activity, di ba yung pintuan ay mayroong dalawang sensor. So, kailangan yung dalawang sensor ay madetect niya. So, yan po yung AND gate. So, ito po yung expression ng AND gate. Q or output equals to A times B. Or Q equals to A and B. So, ito po yung symbol ng ating AND gate. So, mayroon pong input A, input B, tsaka nagdudugtong po siya at ating output dito po sa right side ay Q. So, yung rule po na ating kailangan pong isipin na ang rule po ng ating AND gate, kailangan po yung output is 1 only if both A or B are 1. So, kailangan po na ang A and B is true para ang output po natin is true or on. So, ito po yung truth table po ng ating AND gate. So, sa input B, kung naka-false po siya or 0, B is 0, yung output natin is 0. So, number 2, kung 0 naman yung A or input A, while sa input B is 1, 0 pa rin yung ating output. Kasi yung rule po natin ng AND gate is kailangan po 1 or true. True plus true, okay, equals 1. So, ating expression po dito ay times A times B. So, kung true times true, yung ating output is true or 1. So, yan po yung truth table ng ating AND gate. Second naman na gate is OR gate. Yung OR gate is, yung expression po niya or Boolean expression is output or Q equals A plus B naman. Or Q equals to A or B. Or naka-inverted po yung ating tatsulok po ng ating OR gate. So, yung rule lang natin or dapat natin maintindihan sa OR gate ay kailangan yung either A or B kung true, okay, kung at least true, yung ating input or Q is true. So, yan lang po yung ating dapat maintindihan ng OR gate. Kasi sa AND gate, kailangan po yung dalawang input kailangan po mag-true para yung ating output will be true or 1. So, ito po yung symbol ng ating OR gate. So, nakakurba po siya. Okay. Yung difference lang po ng ating AND gate is ano lang siya. Straight line lang po yung ating left side po ng symbol ng ating AND gate. Sa OR gate naman ay nakakurba po siya. Okay, nakakurba. Mayroon the same lang din yung ano po niya A tsaka B at ang kaniyang output is Q. So, titignan po natin yung truth table po niya. Kung 0 plus 0, yung kaniyang output is 0. Kung ang A naman is 0 plus
okay, plus 1, okay, plus true sa B, yung ating output is 1. Kung 1 naman ng A, plus 0 naman sa B, yung kanyang truth table is magiging 1. Kasi sa rule ng ating OR gate, kailangan lang either ng dalawang input ay true, yung output naman is true. Tsaka yung A is equals to 1, B equals to 1, so 1 plus 1, 1 ang magiging output. Hindi po siya magiging 2 kasi naka-boolean expression po yan. Magiging 2 lang siya kung gagamit po tayo ng arithmetic operation. Pero sa boolean expression, 1 lang ang yung result kung i-add po natin ang input A tsaka yung input B. Okay, the same lang po yan sa rules ng ating AND gate. 1 times 1, the same siya sa arithmetic ng multiplication. Diba? Kaya 1 times 1 is equals to 1. Yung pangatlong basic gate naman ay ang NOT gate. So yung NOT gate ay yung expression po niya is yung output is equals to A na may underline sa itaas, or Q equals to not A. Okay, not A. So yung rule lang po ng ating NOT gate is output. The output is the opposite of A. So sa ating symbol dito, nagiging parisukat yung ating NOT gate na may circle po, di ba? May circle po ng ating ng itaas po ng ating triangle. So isa lang yung ating input ng NOT gate kumpara sa AND at saka sa OR. Kasi iisa lang yung direction na patutunguhan ng NOT gate. So kung babasihan po natin ang kanyang truth table, yung 0 ng A, yung output niya is magiging 1 or true. While kung ang input ng A ay nagiging 1, so yung result po ng output ay nagiging 0. Yan po ang NOT gate. So ating balikan po, no? Yung mga basic gates, tatlo yung basic gates. AND, OR, tsaka yung NOT. Sa AND, rule lang po niya is either both A and B is true, the result will be true or 1. Sa OR naman, either input A is true or input B is true, magiging true din yung output niya. Sa NOT gate, isa lang yung input, magiging reverse yung kanyang result. Kung 0 ang A, nagiging 1 po yung output. Kung 1 po yung output sa A, nagiging 0 po or false yung ating output. So mayroon po tayong simulation po. Mayroon po tayong example ng simulation po para lubos natin maintindihan kung paano mag-work ang isang gate. So yung gagamitin po natin is tinkercad.com. Yan, i-click lang natin to. Okay. So yan. So kung napapansin po nyo, yung IC or integrated circuit ng ating AND gate is 74 HC08.
So, kailangan po i-remember po ninyo yung ating serial number ng AND gate. Yan po yung 7408. So, kung ating ilagay dito sa ating breadboard or Arduino na na-assemble ko dito, ito po yung input A, tsaka yung input B. So, this will serve as your switch. Ito po yung power supply na ating gagamitin, tsaka ito po yung output uh, ng ating logic gate. So, Q po yung output po natin. So now, let's start simulate this gate so that we could understand on how AND gate works. So let's start simulation. Alright. So kailangan na ang AND gate is both yung input natin are true or naka-on. So kailangan po natin i-switch on yung A, tsaka i-switch on yung B para mag-turn on yung ating output. So, na-prove natin na tama yung ating truth table. Kung ating i-off yung ating input A, so nag-off din yung ating output. Kung dalawa, A tsaka B yung naka-off, off pa rin or false pa rin yung ating output. Kasi sa rule ng ating AND gate ay kailangan naka-on yung dalawa para mag-turn on din yung ating output. Okay, naintindihan? Okay, so sa OR gate, ating ibalik itong ating IC or integrated circuit. Sa OR gate naman ay kailangan yung input A or input A naka-on, so magto-turn on din yung ating output or ating LED dito. So ating i-replace yung ating IC dito. Mag-turn on tayo sa ating simulation. So naka-off po silang dalawa. So meaning to say, kasi OR gate po ito. Alright, by the way, yung OR gate po is 7432. Okay, yan po yung serial number ng ating IC. Sa AND gate, 7408, while sa OR gate is 7432. Right. So, kung ating ito-turn on ang A, magiging nagto-turn on or true ang ating output. Kung ito-turn on naman natin ang B, turn on pa rin yung ating output. Kung ito-turn off po natin yung A, turn on pa rin yung ating output. Kung ito-turn off natin yung B, dyan na po magto-turn off yung ating output. So, yan. Ito po yung ating detail po na overview. Detail po na definition sa ating OR gate and AND gate. So next, atin namang i-simulate yung ating AND gate, yung NOT gate sa ating Tinkercad. Okay. Sa ating discussion about sa NOT gate, different po siya sa dalawang gate kasi isa lang na output ang ating gagamitin para sa NOT gate. So ito po yung NOT gate. Ang serial number ng ating NOT gate is 7404. Ito po yung IC na gagamitin natin kung mag-actual po tayo ng demonstration ng ating breadboard. Okay, mag-start po tayo ng simulation. Okay. So, sa ating truth table, kung napapansin nyo, kung naka-turn on yung ating input A, turn off po yung ating output. Kasi, naka-reverse po yung ating
gate, 'di ba? Reverse po ang kanyang result if naka-turn on yung ating naka-turn on po ang ating switch ng input A. Ano kaya mangyayari kapag nag-turn off po tayo dito? Kung napapansin nyo, kung naka-turn off po ang ating switch, dyan na po magto-turn on ang ating output. So, ito po yung NOT gate sa Tinkercad. So, naka-paste po yung ating link kung gusto po niyong subukan at maintindihan ang mga basic gates. Yan, naka-post po sa ating screen. Pwede ko yan i-paste po ng ating description. Alright, so as a review, what output condition makes AND gate unique compared to the OR gate? So, ang AND gate, kailangan po na ang dalawang input A, input B, ay naka-turn on para mag-turn on po ang ating output. While compare po sa OR, either po sa dalawa. Kung nagto-turn on po yung A, magta-turn on din yung ating output. Kung magta-turn on din ang B, turn off din ang A, magta-turn on again yung ating output. So, if Q equals to A, what is Q when A equals to 1? So, ano po yung sagot dito? Okay, so ating itong Boolean expression na ito, kung ating i-review, so yan po ay, okay, review natin. Alright, so yan po ay, okay, so yan po ay NOT gate. So, kung A is 1, nagiging false or magto-turn off din yung ating output. Okay, in Q equals to A plus B, okay, yung operator po ng A plus B ay ano po yung gate na yan? That is OR gate, di ba? Okay, when is Q equals to 0 if both input A and input B is turned off, dyan na po magto-turn off yung ating output. Yan. So, are you ready to apply what you have learned? So, yung exercises natin sa ating mga estudyante. So, each group receives 3 cards, a symbol, a Boolean expression, and a scenario. So, for example, the symbol and expression Q equals to A times B. So, the scenario is 2 case safety switch, both case must be turned on. So, gagawin po sa group ay gagawa po sila ng gagawa po sila ng truth table if ano po yung kinalalabasan. What will happen if we turn on the safety switch? So, the symbol or expression, the scenario is door open if any 2 sensors detect motion. And sa NOT gate naman, the scenario is light turns on when it's not bright. So, match the symbol, expression, and scenario. They need to create a truth table for each expression, and they need to present that one in their class. State rule in words, show table, and justify the correctness. So, gagawin po nila is ano kayang mangyayari kapag yung mga different scenario like sa pintuan if wala pong ma-detect na motion or either sa dalawang detectors or sensors may ma-detect po na tao. So, kung kailangan po mag-individual, pwede po kayo mag-individual. So, yung gagawin po sa individual task is to fill the mini truth tables for all A and B combinations sa tatlo na basic gates.
Now, are you ready for assessment? Okay, so tatlo lang po yung assessment po natin. So, number 1, which expression represents an OR operation? Okay, number 2, in AND gate, if A equals to 1 and B equals to 0, then Q is equals to 1. Tsaka yung number 3 po natin, okay, complete the rule. The NOT gate outputs blank when the input is 1 and outputs blank when the input is 0. Alright, so let's check your work po, no? So the answer for number 1 is letter B. Okay, QA plus B for the OR operation. Sa AND operation, Q equals to A times B. Number 2, so false po yan kasi kailangan po na dalawa ang input. And number 3, 0 and 1. Okay, so ito po yung ating reflection. Okay, pagkatapos ng reflection ay ito po yung ating challenge. Every decision is like a logic gate. Make sure that your inputs are honest and respect. So your output will always be trust. So as we close this lesson, remember that logic is not only for circuits, and this is also applicable for life. The values that we put in will shape our outcomes we live out.